Hindi. Ako si Lochen, 18, third year sa San Aguila. Sino? Yun. Ang sakit buong katawan ko. Pero bakit di ako makagalaw? Klinika ng paaralan to, paano ako napunta rito? Nasaan ang mga kamay ko? Pa ako? Sistema ng doktor na activate. Anyo, Kuya Kama. Ano tong kalokohan to? Matagumpay na nakatalikod. Babala. Pag hindi nagamot sa 72 oras, mawawala ang host. Hindi ako nagpakamatay. Maghintay ka lang. Sino ka man? Hahanapin kita at kukurutin kita. Nurse ng paaralan? Napansin ang pakikipag-ugnayan sa pasyente. Nagsisimula ang pag-scan. Babala, bumababa ang tibok ng puso. Kailangan ng gamot agad. Paraan, mainit na daloy. 10 puntos. Kumpirmado. Pangalan ng pasyente, Swansing, 17 taong gulang. Sintomas, malalim na pagkahilo. Matagal na pagdidieta, anemia, nasirang tiyan. Pagsusuri, may malubhang pagkabalisa sa hitsura. Isang bisis lang kumakain sa isang araw. Lihim sa puso. Pinamaga, mga Crush ng buong paaralan pero takot palang kumain. Makinig ka. Ang perpekto ay kulungan na ibinigay ng iba sa'yo. Ang mabuhay ay karapatan mo. Hindi mo kailangang magutom para kanino man. Dito sa tabi ko. Maging ikaw lang. Kumain ka ng mabuti. Ang mabuhay ng maayos ang pinakamahalaga sa lahat. Kumpleto na ang paggamo. Nakakuha ng 10 puntos. Ako. Kanina, may nagsalita. Sino? Mainit yung kama. Sabi ng boses, hindi kailangang maging perpekto. Pero sino ang magkakagusto sa kung hindi perpekto? Guni-guni. Guni-guni lang to dahil sa low blood sugar. Bukas babalik ako. Dapat kong malaman kung ano to. Narinig mo na ba? May kama sa klinika ng paaralan na paang milagro. Humiga ka lang, gagaling ka na. Totoo ba yon? Humiga lang? Iwan ko. Ganon ang sabi-sabi. Sino? Guro Wang, ako si Swansing. Anong nararamdaman mo? Himatayin ako, gusto kong humiga sandali. Sedge, huwag mo akong istorbohin. Ganito na naman ang pakiramdam. Kagabi, tumayo ako ulit sa timbangan. Tumaas ang numero. Sabi ni Mama, kung tumaba ka pa, hindi ka nakarapat-dapat sa pangalan ng Su. Wala akong kinain, tubig ayaw inumin. Parang hindi ko na kailangang magpakamatay sa pagpapapayat. Lagi nilang sinasabi ang ganda-ganda ko. Magaling, maganda, mayaman. Pero pagod na pagod ako. Sobra na ang ganda mo. Dito, di kailangang maging Swansing. Ikaw lang maging ikaw. Guro Wang, naipit ang paa ko. Ang sakit. Hala, nagkakasakit din pala ang valedictorian. Nauna ako. Pero sugatan ako. Unahin ang sugatan. Alam mo yon? Wala kang tama. Bakit nakaangkas sa kama? Parang nakaupo sa inidoro. Tumindig ka na at paunahin mo ang may suga. Sana talaga malubha ang sugat mo. Ayos lang, magpahinga lang ako. Nakaalis din. Aray, ang sakit talaga. Sabi nilang magik daw tong kama, pakiusap, maging useful ka. Bagong pasyente na detect. Nagsiscan. Pangalan ng pasyente, Lin Weiyu, 17 taong gulang. Kunwari na sprain ang bukong-bukong. Totoong sintomas, matinding dysmenorrhea, endometriosis. 3 taon nang may ganito. Antas ng sakit, 8, pagsusuri sa psikolohiya. Iniisip niya na arte lang ang dysmenorrhea. Ayaw magpa-doktor. Lihim, noong high school, nag-leave siya dahil sa dysmenorrhea. Tinawanan siya ng mga lalaki, sabi nagkukunwari lang. Ang lakas ng loob nitong tomboy na to. Pero ang lalim pala ng tinatagong sugat. Gusto ko rin maging normal na babae. Pero tong sakit na to, sino bang makakatiis nito? Ang tiyaga talaga ng batang to. Makinig ka, ang sakit mo ay hindi arte. Tunay na sakit yan. Ang pagtitiis ay hindi katapangan. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Babae ka man o tomboy. Hindi hadlang yan para mabuhay ng buong buo. Kung masakit, sumigaw ka.
Walang may karapatang pagtawanan ka. Ang gaan pala pakinggan ng boses na yon. Ang pagod ko. Pumunta na lang ako sa klinika. Kuya Kama, nandito na ako. Nakapag-limakhe ako ngayon. Wala talagang sakit. Lumabas ka. Bakit? Wala namang pangalan mo dito sa kama. Kuya Kama, ikaw na ang kapatid ko. Sinong mang-aapi sa'yo? Ako ang bahala sa kanila. Ate, tama na ang pagkuha ng litrato. Masusugatan ang buto ko. Hindi pa ako nakakasawa sa pagkakahiga. Araw-araw mo itong inaagawan. Hindi ka ba nagsasawa? Umalis ka. Dapat ko ring maramdaman ang init ni kuya. Umalis ka. Ay, marunong palang manapak ang sip. Bakit ka nanito ulit? Ba't hindi ako pwedeng pumunta? Naku, pwedeng tumigil muna kayo. Mababali na ang kama ko. Isang kama lang ito, anong magagawa ko? Babala sa inyo. Sobrang stress ng katawan, 15% na pinsala. Anong ginagawa ninyong dalawa? Tapos na ba kayong mag-away? Ako naman. Paano ko sasabihin? 3 araw na akong di makatulog. Kailangan kong mahiga. Makikita ninyo ang pagkakomatos ko. Sino ka? Si Jiang Wangqiu, ang head ng arts club. Gamit ang salita ni Lutson. Kung hindi ka sasabog sa katahimikan, mamamatay ka sa katahimikan. Parang sinasabi mong malapit na akong mamatay. Sandali lang. May pila pa ba? Sige na, ikaw na muna. Mukha kang kahabag-habag. 10 minuto lang, 1 segundo huwag dagdagan. Sa wakas, makakahiga na rin. Isa na namang estudyanteng pinapahirapan ang sarili hanggang sa mamatay. Pero, wala na akong maisusula. Makinig ka. Ang mga salita mo ay hindi kulungan, kundi pakpak. Nagpapahinga lang ang mga pakpak mo ngayon. Lilipad ka ulit. Pero ako, wala na akong maisusulat. Hindi di kaya, takot ka lang na di maganda ang isulat mo. Gumagamit ka ng sukat ng iba para sa sarili, nakakapagod. Sino ka? Bakit mo ako nakikita ng ganito? Ako'y isang kama na nakasaksi sa maraming kwento. Kapag di ka makalipad, dito ka muna magpahinga, walang kahihiyan. Nung gabing yon, nagsusulat ako, may narinig akong ingay sa bubong. Parang may nag-aaway, malakas ang sigawan. Tapos, isang malalim na kalabog. Akala ko guni-guni lang. Kinabukasan ko lang nalaman, may tumalon pala. Narinig niya yung ingay nung gabing yon. Itong sirasirang kama, 500,000. Bilhin ko to. Mahina ang katawan ng lola ko. Kailangan niya to. Ano nang sinasabi mo? May nagsabi, nakakapagpagaling tong kama. Magkano? Maami akong pera. Hindi ibebenta. Wala kang say dito. Gamit ng paaralan to, isang salita lang yan. Subukan mong magsalita ulit. Tito Zhao, nagkakagulo po ang anak ninyo sa paaralan. Gusto raw bilhin ang isang kama ng 500,000. Opo. Si Zhao Shani po yun. Pa, makinig ka muna. Ako kasi ito ay... Swansing, hintayin mo lang ako. Kung gusto mong agawin ang kama, tanungin mo muna ang kamao ko. Isang sirasirang kama lang naman yan. Ano bang nagyayari? Hindi ibebenta ang kama na to. Pwede ka nang umalis. Sage, ayaw mo na mabuting pakikitungo, ha? Hintayin ninyo. Maaming paan para mapilitin kayong ihatid ang kama sa akin. Ano ba yan?
Puno na ba ng pera ang utak mo? Hindi siya titigil ng basta-basta. Bahala siya. Harapin natin. Baka dapat mag-schedule tayo ng shifts. Pwede. Ako na muna. Kumpleto na ang paggamot. Nakakuha ng 10 puntos. Kasalukuyang puntos. 800 paghahati 1,000. Sino yung nasa labas? Hoy, anong ginagawa mo riyan? Nagkukubli-kubli. Tsuking yan. Bakit ka nandito? Sino siya? Bagong lipat. Tahimik lang. Pwede ba akong pumasok? Pasok ka. Saan ka masakit? Ako. Narinig ko na pwedeng magpagamot sa kama na to. Pwede ba? Pwedeng magpagamot dito. Hindi. Hindi pwede. Hindi ko kaya. Ano ba talaga ang gusto mo? Pwede bang humiga ako dito? Pakiusap. Siyempre naman, pwede. Na-detect ang bagong pasyente. Nag-scan. Babala. Na-detect ang matinding trauma at stress reaction. Pangalan ng pasyente, Tsuking yan. Narito lang, sintomas ng pag-iisip. Panic attacks, ugali ng pagpapahamak sa sarili, pagsusuri sa isipan, nakasaksi sa trahedya, labis na pagkakasala, malalim na pag-scan, may larawan ng host sa mga memory fragment, 79% na kaugnayan. Ano ang nakita? Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Pasensya na. Makinig ka sa akin. Wala kang ginawang mali. Tao ka lang. Normal lang yan. Ikaw ba yung boses na yon? Huwag kang matakot. Dito, walang makakapinsala sa'yo. Anong gusto mong sabihin? Sabihin mo, nakikinig ako. Nakita ko yon ng gabing iyon. Nakita ko ang lahat. Tsuking yan. Oras na para sa iyong psychological counseling. Aayoko pumunta. Panuntunan nito ng kaaralan. Lahat ng bagong transfer student ay dapat sumailalim sa psychological counseling. Ito ba ang sikat na magical bed na pinag-usapan? Anong balak mo? Nagtataka lang ako. Marami raw ang gumaling dito. Kasama ka ba? Kumpleto na ang therapy. Nakuha ang 200 puntos. Kasalukuyang puntos. 900 at 70. 10 puntos na lang. 10 na lang, mag-unlock na ng humanoid form. Huwag mo akong hawakan. Ikaw ba yan, Lochen? Nandito ka ba? Anong sinasabi mo? Lochen, third-year student sa San Aguila High School. Isang taon na ang nakalipas, nahulog siya mula sa gusali ng paaralan. Yung nagpakamatay, narinig ko yon. Tinulak siya. Paano mo nalaman? Dahil nakita ko. Nakita ko ang lahat. Pero takot akong magsalita. Nakita niya. Nakita niya kung sino ang nagtulak sa akin. Babala. Nakadetect na mataas na level ng traumatic response. 79% na konektado sa pangyayari ng pagkamatay ng host. Inaaktiba ang pinakamataas na emergency protocol. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Nang gabing iyon, nasa rooftop ako, nag-aral ng vocabulary. Nakita kong may nagtulak sa kanya. Nakita ko. Takot akong magsalita. Duwag ako. Kasalanan ko ito. Sorry. Dapat sinagip kita. Dapat tumawag ako ng pulis. Sorry. Totoo ang sinabi niya. Pinapagana ang memory SYNC. Sobrang taas ng emosyon. Nandito ka, di ba? Naging kama ka, di ba? Nababaliw ka. Sumama ka sa akin. Lochen. Pakiusap, sagutin mo ako. Alam kong ikaw yon. Babala sa emosyonal na estado. Sobrang labis ang pag-uga. Delikado ang pagkakakilanlan ng tunay na katauhan. Inirerekomenda, manahimik ka na lang. Pero alam niya ang totoo. Nakita niya ang nangyari nung gabing yon.
May utang akong buhay sa'yo. Ipagkatapat ko ang totoo. Sumpa ko. Nakita ko kung sino ang nagtulak sa'yo. Si Guming Suan, ang Vice Presidente ng Student Council. Babala. Nakadetect ng kritikal na impormasyon. Ang pag-unlock ng katotohanan ay tumalon sa 30%. Tumaas ang antas ng panganib. Guming Suan. Ikaw pala ang gago. Umiyak ng malakas. Inyan, huwag kang magbibiro ng ganyan. Si Lu Chen ang tumalon sa sarili niyang kagustuhan. Hindi. Nakita ko mismo kung paano mo siya itinulak. Press. Gu. Huwag mong guluhin si Kinyan. Dadalhin ko siya para magpagamot. Guming Suan, putangina mo. Nandito ka pa. Babala, nakamamatay na banta. Delikado ang tunay na pagkakakilanlan. Tumakas. Kama lang ako, saan ako tatakbo? Gu, hindi mo ba narinig? Huwag mong guluhin si Kinyan. Nagbabanta ka ba sa testigo? Nirecord ko lahat ng sinabi mo. Pupunta na tayo sa pulis. Pulis? May ebidensya ba kayo? Maniwala ba ang pulis sa mga kalokohan ng isang baliw? At saka, akala nyo ba talaga na kayang protektahan kayo nitong sirasirang kama habang buhay? Grabe ang sakit mo. Naging kama si Lu Chen? Eh di sisirain ko, tong kama na to. Subukan mo. Sorry na. Hindi na ako uli. Na-detect trauma, bumagsak ang vitals, emergency treatment, 10 puntos. Gamutin. Endin. Huwag ka matakot. Nandito ako. Hindi ka mapahamak. Naabot ang puntos. Unlocked, pangunahing kakayahang mag-materialize. 10 minuto lang. Guming Suan. Mamatay ka. Aray. Lochen. Kuya Kama, nagpakita ka. Multo. Guming Suan, oras mo na. Bakit kama pa rin ang kamay ko? Akala ko sapat na ang puntos ko. Paalala, araw pang ngayon. Gabi, sa oras na Tita, Bawat gabi, pwedeng maging tao. Iwasan ang masasamang salita. Totoo pala ang mga chismis. Naging kama ka talaga? Kuya Kama, huwag kang umalis. Pakita ka uli. Anong ingay yan? Tanghaling tapat, gusto pa ninyong matulog? Sino ang dumating kanina? Bakit parang may namatay? Wala, may baliw na dumating. Pinalayas namin. Umalis na kayo, huwag ninyong istorbohin ang tulog ko. huwag ka malala. Pwede ko lang madali. 10 minutong pagiging tao. Kapag kumpleto na ang puntos, bubuo na ako. Hindi titigil si Guming Suan. Kailangan nating maghanap ng ebidensya agad. Ako mahala ng CCTV kung araw na yun. Sabi ng paaralan sira raw, pero baka may kopya. Magtatanong ako tungkol sa mga ginawa ni Gumingswan. May nakakaalam siguro. Pwede akong maging testigo. At ako rin. Basta may pumunta sa klinika. Kahit gaano katagal, maghihintay kami hanggang sa mabuo ka ulit. Kumuha ka ng 3 malalakas. Dalhin mo ang mga tubo at gasolina. Alas 1 na madaling araw, sa klinika. Huwag mag-alala, Gu. Gagawin naming panggatong, yang sirang kamang yan. Siguraduhin mong walang may iwang bakas. Kapag may nakakita, sapakin mo. Ako ang bahala. Lu Chen, naging kama ka man o multo. Mawawala ka ng tuluyan mamayang gabi. 3 minuto na lang. Sa gabi lang ako pwedeng maging tao. Bakit wala pa ring nangyayari? Kuya Kama, tulog ka na? Di ako makatulog. Makikipag-usap lang. Gayon lang, sinabi ni Swansing. Sino? Ang lalaking yon, siguradong hindi titigil. Duwag lang yan. Walang lakas umako. Sino yan? Ito yung kama. Si Bakin. May tao man o wala, may Diyos man o wala, si Bakin. Sino kayo? Subukan nyo lang galawin ang Kuya Kama ko. Ingat! May apog sa kamay niya. Aray, ang mata ko. Ang tapang mo pa, no? Pagkatapos kong durugin itong sirasirang kama, ikaw naman ang ayusin ko. Bitiwan mo siya. Sistema, bilis. Dumating na ba ang oras? Countdown para sa pag-unlock ng anyong tao sa gabi. Matagumpay na na-unlock. Tagal, 60 minuto.
Subukan niyo lang siyang saktan. Ha? Ikaw? Sino ka? Saan ka galing? Kuya Kama. Ikaw talaga si Kuya Kama. Hindi, ikaw si Lochen. Basta alam mong ako ang kuya kama mo. Nandyan lang sa paligid sigurado si Gumingsuan. Sasamantalahin kong makagalaw para hanapin siya. Kahit man lang makakuha ng konting clue. Sandali, Kuya Kama. Ako nang maghahatid sa'yo. Asikasuhin mo muna ang sarili mo. Sa wakas, nakalabas na rin. Gumingsuan, maghanda ka. Ano nangyayari? Ang katawan ko. Umalis sa klinika. Nareset ang anyong tao. Ano, bakit ngayon mo lang sinabi, sistema? Naku, bakit ako naging kama na? At hindi pa ako makahinto. Tulong! Si Luchen nga talaga. Siya pa talaga. Ah, kaya pala sa loob ka lang palagi nakatira. Saan ba to pupunta? Hala, tulungan niyo ako. May nakakarinig ba ng mga sinasabi ko? Kuya Kama. Kuya Kama, nasaan ka? Kuya Kama, buti naman okay ka lang. Nakita mo ba si Luchen? Kanina parang nakita ko talaga siya. Nakaputing kolo. Nakatalikod siya sa akin. Bakit ka tahimik? Dahil ba sakin? Di ako naging magaling kanina. Ni hindi ko nga natalo yung mga tambay. Di na kami magtatrabaho para sa'yo. Ayaw na namin. Anong nangyari? May multo yung kama. Biglang may lumitaw na binata. Parang nagmistulang lumitaw. Muntik na kaming mamatay. Ayaw na namin. Alam nyo kung gaano ako kagrabe. Gu, hindi talaga namin kaya to. Inatawag na ako ni nanay para kumain. Lochen, kahit multo ka na, papatayin pa rin kita. Kinausap ko si tatay kagabi. Kinuha na ako ng exclusive activity room ka. Mula ngayon, tanging kami lang ang pwedeng pumasok dito. Walang ibang makakapasok ng basta-basta. Nga pala, nakita ko talaga si Luchen kagabi. Isang suntok lang, lumipad yung mga tambay. Baka naman nasilaw ka lang sa apog. Nagahalusinet ka siguro. Naniniwala ako kay Atweyu. Si Kuya Kama ay si Luchen nga eh. Hindi ako siya. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit gusto pa tayo ni Gumingsuan si Luchen? Ano ba ang problema nila sa isa't isa? Babala sa host, sobrang labis ang iyong emosyon. Bumalik ng 15% ang progress ng pagkakalag ng tao hugis. Gusto ko rin malaman ano ba talaga ang nakita ko. Aray, Huwag mo nang isipin yon, dahan-dahan natin itong imbestigahan. Darating din ang araw na lalabas ang katotohanan. pamilyar yung hugis na yon. Ang sakit ng ulo ko. Hindi ko na maalala. Naalala ko lang sa administration building. Tabi-tabi, alisin ko na tong lumang kama para palitan ng bago. Maayos naman itong kama, bakit kailangan palitan? Bawal ang lumang kama sa eskwela, delikado. Kailangan lahat palitan. Saka, ha? Pa sa kwartong ito ang aplikasyon ni Swansing, hindi ang kama. Zhao Shani, bakit ba? Bakit kama ang inaatupag mo? Sino kukuha nito? Ako ang lalaban. Kasi binili ko na tong kama. Nakausap ko na ang paaralan. Lahat ng lumang gamit sa klinika ng paaralan, binili ko na. Sa may usas kanto. Nababaliw ka na ba? Bakit mo bibilhin ang isang sirang kama?
Insomnia na kasi ang lola ko nito mga nakaraang araw. May balita na nakakapagaling daw, Tong Kama. Bibilhin ko para gawing reclining chair ng lola ko. Impossible. Na-apply na ng tatay ko ang. Gamit ng kwarto ito, hindi ko ibenta ang mga laman. Ang inapply lang ng tatay mo ay ang kwarto. Hindi kasama ang mga laman. At saka, ha? Tinanggap na ng paaralan ang bayad ko. Nandito ang resibo. Hindi alam ng tatay ko ang tungkol kay Kuya Kama. Niloloko lang siya. Tabi ka nga. Siya nga. Siya yung tao sa opisina ng admin building nung araw na yon. Ikaw pala. Itangina. Totoo palang multo. Tong Kama na to. Kahit magkano pa yung binayad mo, hindi mo pwedeng kunin tong Kama. Swansing, huwag kang magpakapal na mukha. Akala mo ba makapanatili mo, Tong Kama? Kumakalat na yung sismis na may multo sa klinika ng paaralan. Gusto sunugin to ng paaralan. Pinahiya pa kita. Isipin mo na mabuti. Hayaan mo akong kunin to. O hintayin mong ipaputol to ng paaralan para gawing panggatong. Hindi ko siya pwedeng payagang kunin ako. Kapag umalis ako sa klinika, hindi na ako tao ulit. Naghahabol ng oras si Wansing sa baba. Bilisan natin yung paghahanap ng voice recorder. Dito daw mismo yun nahulog, ayon kay Kingyan. Isang taon na yung nakalipas. Di ko alam kung makikita pa natin. Maganda pala yung view dito. Diretso mong makikita yung opisina sa admin building. Baka may nakita si Lo Chen. Kaya siya tinulak ni Guming Suan. Ano yung sinabi mo? Diretso yung admin building. Yung opisina sa third floor. Tiyak na may nakita si Lo Chen nung araw na yun. Si Xiao Tianyi at si Guming Suan. Gumagawa ng kung anong kalokohan sa loob. Kaya pinatay siya para manahimik. Yun nga siguro. Kung ayun ang Guming Suan siya. Nabibigyan na ng katuturan. Nakuha ko na. Nababaliw na to. Bumuhay na nga ba, Tong Kama? Babala. Labis na pagbabago ng emosyon ng host. Gumamit ng mercury points para maunlock ang buong anong tao. Tatagal ng 60 minuto. Sa loob lang ng klinika ng paaralan. Lo Chen. Ikaw nga talaga. Isang bisis na lang, araw-araw ka pa talagang pumupunta para tumingin? Akala mo walang makakagalaw sa'yo? Ayos. May recording na tayo. Hindi na makakatakas si Guming Suan. Pero sinabi lang niya na makialam si Lo Chen. Hindi niya sinabi kung ano ang nakita ni Lo Chen. Ano bang sikreto ang nakatago sa admin building? Siyempre, nakakita siya ng hindi dapat makita. Akala ko nakalimutan na to. Nahanap niyo pa pala. Guming Suan. Mamamatay tao ka. Mamamatay tao? Naglilinis lang ako ng basura. Ibigay mo sa akin yung voice recorder. Patayin ko kayo ng mabilis. Alam ko na ikaw yon. Palagi kong alam. Pasensya na, nag-alala kayo. Naaalala ko. Nakita ko nang hindi sinasadya. Nagbabahagi ng pera sa admin building. Dinala ko ang telescope sa rooftop. Tapos nakita ko si Guming Suan kasama ang ilang babae. Pumasok sa opisina. Kapag na mababasa si Suan ako. Gusto ko sanang i-record at tumawag ng pulis pero nahuli niya ako. Habang hindi ako nakatingin, tinulak niya ako mula sa likod. Napakasama talaga ni Guming Suan. Pero huwag kang mag-alala. Pumunta na ngayon sa rooftop para kunin ang voice recorder. Hala! Delikado sila. Ano? Alam ni Guming Suan na nasa rooftop ang voice recorder. Siguradong nandoon na siya para harangan sila. Kailangan kong sumaklolo. Sa ngayon pa talaga. Babala, malapit nang lumabas ng klinika ng paaralan ang host. Mawawala ang inyong tao sa loob ng 3 segundo. Huwag kang lalabas. Magiging kama ka na naman. Anong gagawin ko? Hindi kakayanin ni Lin Weiyu at Jiang Wanqiu si Guming Suan. Aray. Tumakbo kayo. Ngayong araw, wala sa inyong dalawa ang makakatakas ng buhay. Kung ganito kayo kagusto kay Lo Chen, pagbibigyan ko kayo, itutulak ko kayo pababa. Tulad ng pagtulak kay Lo Chen, magpapanggap akong suicide. Putang ina, gumalaw ka naman. Bakit hindi ako makagalaw? Jiang Wanqiu. Lin Weiyu. Babala, sa pilitang pag-unlock ng pisikal na anyo. 10 minuto lang.
Panaginip mo lang. Kahit mamatay ako, isasama kita sa impyerno. Pakialamero. Ngayon, wala sa inyo ang makakaalis. Tigilan mo yan, gumingsuan. Nakita kong itinulak mo si Lochen. Maaari akong magtestigo. Mga kasinungalingan. Hindi ako nagsisinungaling. Sinabi niya ng gabing iyon. Nasa likod siya ng water tank sa rooftop. Nakita niya ang lahat. Kasalanan niya yon. Bakit siya makikialam? Bakit niya nakita? Ang transaksyon ko kay Zhao Xianyi. Kapat dapat siyang mamatay. Kung hindi ako, iba ang papatay sa kanya. Ano ba to? Bakit partial na naman? Gusto ko ng buo. Buong katawan. Partial na pisikal na anyo. Natitirang oras, 3 minuto. Hindi pa rin ako nakatulong. Huwag. Hatakin niyo ako. Hatakin niyo ako. Nagkakamali ako. Hatakin niyo ako. Aray. May dugo pa, di pa siya lumalayo. Buhay pa pala tong hayop na to. Siguradong kabalik yan para maghiganti. Kasalanan ko, dapat pinatay ko na siya kanina. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Di natin inakala na matibay pala siyang mamatay. Sage, Pasensya na. Kung hindi dahil sa akin. Si Gumingsuan. Kinidnap si Xuking yan. ano nangyari? Tingnan mo. Naku, paano na to? Magkasabwa pala sila. Tama, hahanapin ko na si Zhao Tianyi. Huwag kang padalos-dalos. Malamang naisip din ni Gumingsuan yan. Baka gamitin niya si Zhao Lele para pilitin siyang tumulong. Magbantay muna tayo sa elementary school. Nasa grade 1, section 3 si Zhao Lil. 4 oras 30 minuto ng hapon ang uwian. Sige, pupunta na ako ngayon. Ay naku. Manong, sundan mo yung black na van sa unahan. Aray. Tianyi, huwag kang magpapadala sa galit. Ayoko sanang galawin ang kapatid mo. Pero kasalanan ni Swansing at ang mga kasama niya. Ayaw nila tigilan ang pagsubo sa atin. Gumingchuan, sa akin ka lumaban. Pakawalan mo ang kapatid ko. Pwede, palayain siya. Ikaw ang pumunta. Kunin mo ang ebidensya sa kamay nila Swansing. Nakawin mo. Tapos, yung batang si Jiang Wanqiu,
alisin mo. Kung hindi, ang kapatid mo, pagkain ng isda. Tandaan mo, ang pera ng proyekto, ginamit para magregalo ng babae sa boss. Tali ang buhay natin. Kapag namatay ako, hindi ka rin makakatakas. Zhao Tianyi, may lakas ka pa ng loob na magpakita. Eka, makinig ka muna. Sasamahan ko kayo. Ang gusto ko lang, iligtas nyo ang kapatid ko. 8. Magkasabwat kayong dalawa. Sasaktan niya ang kapatid mo. Jiang Wanqiu, nakakulong sa pinakaloob na kwarto ng bodega. May 2 tauhan si Guming Chuan na nagbabantay. Tulungan nyo akong iligtas ang kapatid ko. Aray. Nandiyan si Jiang Wanqiu sa loob. 2 sila. Isang bantay sa pinto, isang naninigarilyo. Maghati tayo ng trabaho. Ikaw ay distract mo yung nasa pinto. Ako at si Lin Weiyu, kami ang papasok para magligtas. Sage, mag-ingat kayo. Nasa opisina sa itaas si Guming Chuan. Sino yan? Lumang usapan na yan. Weiyu. Akala ko, hindi na kita muling makikita. Okay na. Okay na. Wala na yun. Tara na, umalis na tayo. Mga walang kwenta, nasaan sila? Teka, may parang may laman yung bakal na kabinet. Doon kadalasan naglalagay ng mga dokumento si Guming Chuan. Palaging nakalok yan ng mahigpit. Listahan ng pondo mula sa proyekto. At ito pa, mga litrato ng mga babae. Ito, pati pangalan ko nandito. Tianyi, alam ko nang magtataksil ka sa akin. Pero hindi ko inaasahan, pero Sage, okay lang. Pesensya, Gu, maling-mali ako. Huwag saktan ang kapatid ko. Wala siyang kinalaman. Huli na ang lahat para humingi ng tawad. Li Wenyu, huwag mong hayaang makatakas sila. Nasaan sila? Sinabihan ko kayong bantayan sila. Mga tanga, 2 tao lang, hindi nyo pa mabantayan. Habulin, kahit kailangan pang maghukay ng 3 talampakan. Kailangan nating mahanap sila. Ligtas ang ledger. Ligtas muna tayo ngayon. Lel, ang lel ko. Guming Chuan. Guming Chuan, hayop ka. 6 na taon pa lang ang kapatid ko. Tao ka pa ba? Alam mo palang kapatid mo siya?
Akala ko, ang ledger lang ang mahalaga sa'yo. Magsigaw ka. Mas masaya ka, mas masasaktan siya. Gumingchuan, pakiusa. Ako na lang ang saktan mo. Huwag ang kapatid ko. Wala siyang alam. Gusto mong tumakas? Sabihin mo sa akin. Kailan ka pa pwedeng tumakas? Bakit ngayon, wala ka nang masabi? Wei Yu. Okay lang, meron pa tayong recording. Unahin ang kapatid mo, testimonya ni Zhao Shani. Ang iba, pag-usapan na lang natin mamaya. Salamat. Alas 12, dalhin ang black account book para palitan ang kapatid mo. Ikaw lang pupunta, huwag magsabi sa pulis. Kapag nagloko ka, maghanda ka na lang sa libing ng kapatid mo. Sitch, papayag ako. Pero kapag sinaktan mo kahit isang buhok ng kapatid ko, kahit mamatay ako, isasama kita sa impyerno. Kasalanan ko lahat. Sumama ako sa paglustay ng pondo. Pero hindi ko inakalang papatay siya. Nagising na ako noon. Totoo, nagising na ako. Pero siya, ginamit niya si Lel para takutin ako. Pinabili niya ako ng kama para maakit kayo. Hindi ako makahindi. Lagi akong nananaginip. Nananaginip ako na umiyak si Lele, sinasabing iniwan ko siya. Paano namin malalaman kung totoo ka o nag-aarte ka lang? Ikaw ang nag-akay sa amin dito noong nakaraan. Muntik nang mamatay si Xuking yan dahil sa'yo. Alam kong hindi kayo naniniwala sa akin. Kung bitag ito, ako ang unang mamamatay sa harap ninyo. Huwag kang magpadalos-dalos. Ha? Umupo ka muna. Umupo ka para malaman namin kung totoo ka. Sinusuri. Nagsisinungaling ba siya? Hindi siya nagsisinungaling. Walang kapasatibok ng puso niya. Desidido na siya. Hindi siya humingi ng tawad sa atin. Humingi siya ng pagkakataong magtama ng mali niya. Para maging karapat-dapat sa naghihintay na kapatid. Nakatago siya sa basement ng lumang library. Espesyal na silitago iyon na pinagawa niya. Ako lang nakakaalam sa pasukan at mga infrared. May 18 oras pa. Tandaan, tanging kayong tatlo lang ang dapat tumunta. Dalhin si Zhao Shani. Kung may dagdag kahit isa, puputulin ko ang isa sa kanyang mga daliri. Okay lang, may recording naman tayo. At ang testimonya ni Zhao Shani. Unahin natin ang pagligtas kay Lele. Ang iba, pag-usapan natin mamaya. Salamat. Komplikado ang layout ng basement, walang bintana. Isang pasukan at labasan lang. Parang isda tayong nasa palayok. Kapag naharang, wala nang lusot. Wala na tayong pagkakataong tumakas. Nararamdaman ko ang pagsisisi sa kanyang puso. Parang bato na nakadagan sa kanya. Hindi kamatayan ang kinatatakutan, kundi ang masaktan si Lele dahil sa kanya. Kung hindi tayo pupunta, mamamatay talaga si Lele. Alam kong karapat dapat ako mamatay ng 1000 ulit. Ngayon, ako ang mauna. Ako ang tatapak sa unang patibong. Ako ang magbubukas ng unang pinto. Kung may bitag, patayin ninyo ako. Basta maligtas lang si Lele, handa akong magpakulong. Kahit gaano katagal, tatanggapin ko. Walang halaga ang buhay ko. Pero hindi pwedeng may mangyari kay Lel. 6 na taon pa lang siya. Hindi siya dapat magdusa sa mga pagkakamali ko. CJ, bibigyan ka namin ng isang pagkakataon. Heto, kapag nagloko ka, ako ang unang bubugbog sa'yo. Salamat. Mabuhay. Siguradong dadalhin mo silang lahat. Pa sa kapatid mo. Aray. Lel, huwag matakot. Nandito na si Kuya. Ingat.
Zhao Tianyi, kapit lang. Sasagipin kita. Dumating na ang mga pulis. Takbo na! Nagreklamo kayo sa pulis? Hahanapin kayo ng gulo. Nandito na tayo. Nakalabas na tayo. Hindi ko inaasahan si Zhao Xianyi pala. Ay hindi naman talagang masamang tao. Tinatawag ko ang mga kakilala para hanapin si Guming Suan. May nahanap ka bang baka sa lugar niya? Hindi ko alam kung gaano karaming plano ng pagtakas ang inihanda niya. May mga tala dito sa Zhelipan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa iba. Tingnan ninyo kung magagamit ninyo ito. Naghanda pa siya ng baril. Ano pa ba ang ginawa ninyo? Para magawa ang mga ito, hindi sapat ang pera lang. Maraming tao ang sangkot dito. At hindi ito nangyari sa isang araw lang. Kung hindi sana napakita ng ganong reaksyon si Guming Suan. Ang balanse ng maming taon. Isang lutsen at kayo lang ang mabawasak nito. Sino ang makakainan? Nagsisimula palang matikman ni Guming Tuan ang kapangyarihan. Nakakuha ang tiyuhin ko ng ilang na-restore na footage mula sa Kiki. Ha? Sandali, hindi ko makita. Paano ba to? Ako na ang tumingin. Na-unlock ang permanenteng pormang tao sa klinika. Sa labas ng paaralan, sa emergency. Maaaring panatilihin ang pormang tao sa labas ng paaralan sa loob ng 10 minuto. Ako. Sa wakas, bumalik na ako sa dati. Ikaw, Toto. Ako, totoong naging kama na ako. Bumalik ka na sa dati. Ganap ka nang bumalik sa dati. Pasensya na at napakatagal ko kayong inantay. Kuya, nakuha ko na ang footage. Maraming salamat talaga. Wansing, may problema. Dinala ni Guming Chuan si Zhao Lil sa airport. Bumili siya ng ticket papuntang Southeast Asia ng alas 8 ngayong gabi. Magbo-board na sila sa loob ng 35 minuto. Lel, Huwag na, sobrang traffic. Kahit lumipad pa ako, hindi ako abot. May isa pang pagkakataon. Matinding traffic sa unahan. Ano nang gagawin natin? Bakit ganito ka-traffic? 30 minuto na lang, lilipad na ang eroplano. Huwag kang gagalaw, baka mabuksan ang sugat mo. May paraan ako. Isang pagkakataon para maging tao sa labas ng paaralan.
Ngayon na ang tamang panahong gamitin yon. Salamat sa inyo. Kahit anong gawin ko, basta maligtas lang si Lel. Sisiguraduhin kong maparusahan ang lahat ng kasalanan nila. Hintayin niyo ako. Tumawag kayo ng pulis. limang minuto na lang. 20 minuto, Lele. Magtiis ka pa ng konti. Malapit na ako, ililigtas kita. Ingat, Aray. Aray, aray, aray. Gustong mamatay? Saan galing yang sira-sirang kama na yan? Sandali, may kumakalong kama sa kalsada. Naku, Lochen. Yan pala ang silbi ni Kuya Kama. Kotse ni Gumingsuan yan. Gumingsuan, hindi mo kami matatakasan. Aray. Sino naglagay ng kama sa kalsada? Gusto mong mamatay? Lachen. Ikaw. Huwag kayong lumapit. Tumawag muna ng pulis. Kuya, kuya, Lahat, huwag lumapit. Kapag lumapit pa kayo, papatayin ko siya. Ah. kuya. Gumingsuan. Tapos ka na. Ano ba yan? Tumakbo siya papunta sa rooftop. Huwag lumapit. Kapag lumapit pa kayo, tatalon ako. Kung mamatay man ako, hindi rin kayo magiging maayos. Kahit tumalon ka, hindi ka pa rin makakatakas. Nasa amin na lahat ng ebidensya. Nahuli na lahat ng mga kasabwat mo. Kailangan mong magbayad sa lahat ng kasalanan mo. Mali ako. Dapat hindi ako nagpakasakim sa pera. Dapat hindi ako pumatay. Naiinggit lang ako. Bakit si Lochen, kahit wala siyang ginagawa? Ay mas magaling pa rin sa akin. Bakit isang tingin lang niya, nawasak na ang buong buhay ko? Huwag kang gagalaw. Kuya, Lel, kuya, akala ko iniwan mo na ako. pasensya na. Hindi na kita iwan, kapatid. Hinding-hindi na.
Okay, next time dahan-dahan lang sa pagtakbo, ha? Salamat, Doc Laken kuya. Ano na, sir? Next month, mag-enroll ako. Pagkatapos kong graduate, magiging school doctor din ako tulad mo. CJ. Hintayin kita. Wala nang magsasabing arte lang ang dysmenorrhea. Maraming estudyante sa klinika para magpasalamat. Royalty ng libro ko, ibinahagi sa Children's Rescue Foundation. Ang daming bata ang nagsusulat sa akin ng thank you letters. Huwag tanggapin ang bigay ng estranghero. Ha? Opo, kuya. Kuya, paano kung may masamang tao? Hahaha. Kuya, uminom kang tubig. Hehehe. Salamat, Lel. Mula ngayon, tayo na ang tropa ng klinika. Hahaha.